So, ayan, mapagbalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man panig kayong mundo naroroon. You know, for today's video po welcome po sa aking vlog. Magluluto po ulit tayo. Siyempre, gulay-gulay naman. Ito, meron po tayo ditong labanos. Yan. Tara po, samahan niyo na po ako sa pag-prepare ng ating lulutuin. At alam ko naman po na may mga nag-aantay din kahit papano sa ating mga video ng ating pagluluto. Yan, medyo madami po ang ating labanos. Yan. Tapos, meron lamang po ako ditong kaunting atay. Yan. Bumili rin din ako ng 100 pesos na atay. At saka, ito pong labanos, ang kilo po dito ngayon ay 100. So, bumili po ako ng 1 kilo para medyo madami-dami po ang ating pangsahog. Or ating gulay. Yan. Kasi masarap po yan. Ito pong ating, gasan ko lamang po itong ating plastic para hindi po mamaho or mangamoy. Yan. Ito pong ating, atay ay hugasan lang po. Tapos, hihiwain lang po natin. Nang medyo maliliit lang, ng konti. Wait lamang po, hasain ko lang ng kaunti yung ating kutsilyong maganda or matalas. Charot. Yan. Hihiwain po muna natin to. Ako po, pag naghiwa nito, yung puso ng manok, tinatanggal. Mayroon pong dugo sa loob niyan. Malangsa po yan, kaya tanggalin po natin yan. Yan. Medyo lilit-litan lang po natin. Namiss ko po itong ganitong gulay. Kaya medyo dinagdagan ko po ang ating labanos. Kasi, tulad nga po ng lagi kong sinasabi, ilang ulaman na naman po ng inyong lingkod to. Yan. Yan po. Yan. Unahin ko na po yung mga puso para po mabilis na lang yung paggayat. Puro lang po to, puro atay. Kasi mas masarap po dito pag puro atay po yung ating sahog. Pero yung iba po, syempre, pag sa nakakaluwag-luwag ay meron pa po itong pork. Pero ako po, okay na po itong ating atay. Malaking na po yun. Sobrang salamat na kasi may sahog ang ating gulay na atay. Eh, syempre, sa hirap ng buhay, sa ating laging pagbabudget ay madalang po tayong may sahog na mga ganito. Yan. Syempre, salamat sa Ama dahil kahit paano ay hindi kami nawawalan ng pagkain ni Kuya Lito. Syempre, kahit may binibigay ang ating Ama, may binibigay siyang kasangkapan para tumulong po sa amin, hindi po kailangang abusuhin. Yan. Kailangan magtipid pa rin. Yan. Kailangan lang po talagang tanggalin yung namuong pong dugo sa loob ng puso. Kasi, paano po talaga yan? Yan po yung nagpapalangsa. Yan. Pero syempre, depende po sa inyo yan kung gusto nyong tanggalin o hindi. Kasi yung iba ayaw nila ng puso kasi malangsa daw po. Yan po yung nagpapalangsa minsan sa kanya. Yan. Pero masarap po yan, puso ng manok. Yan. Dito naman po tayo sa atay. Yan. So, syempre, titignan-tignan din po natin yung atay. Baka nandyan pa po yung abdo ng manok. O kaya, meron pa siyang mga bobo. Tawag nun? Yung dugo. Yan. Medyo i-marinate ko po ito ng kaunting oras. Para po hindi siya malangsa.
Pero kung wala naman pong atay ng manok, pwede pong, kung may rino po kayo, pwede po, maganda, okay naman po yung rino lang. Okay na po yun dito sa luto natin dito. Pero pwede rin naman po yung liver ng pork. Yan. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo isahog dito sa lutong to. Pero sa akin po kasi ito yung pinaka-best na luto or sahog para sa panlasa ko po. Siyempre, iba-iba tayo ng panlasa po. Yung iba po kasi hindi talaga nakain ng atay. Yan. Medyo madami po to. Pinagdagan po kasi ni Suki. Suki ko po yung binilhan ko. Ayan, sa palengke. Malapit dun kay pwesto ni Kuya Lito. Bumili po ako kaninang. Hinatid ko po si Kuya Lito. Ayan. Hapon po, hindi tayo nakapagluto at masama ang ating pakiramdam. Yun. Thank you kay Kuya Lito kasi nalagaan niya po tayo nung may sakit. Si Ate Bella. Ganun lang naman po kaming dalawa ni Kuya Lito. At kilala na naman po ninyo yan, si Kuya Lito. Hindi po yan napapakali kung may nararamdaman ako. Yun. Siyempre, ganun din po tayo. Ganun po talagang mag-asawa. Kailangan po gasan po natin ang ayos. May nalaglag, sayang. Sa mga naka-appreciate po pala ng new hair ni Ate Vera ay thank you po. Pero ayan, tulad po ngayon, nakapuyod po ulit ang inyong Ate Vera. Siyempre, magluluto po. Lalong-lalo na po pagka order, lagi pong nakapuyod yan si Ate Vera. Madalang nyo pong makita ang nakalugay. Yan. Depende po, kunwari may lakad or or church day, ganun po. Pero kadalasan nakapuyod po ang Ate Vera nyo. Yan. Papatiktikan lang po natin. Tapos marinate natin ng saglit sa suka. Yan. Masarap po itong lutong ganito. Pero saglitan lang ang luto. Mabilisan lang din. Yan. Yan. Okay na po ito. Marinate na po natin. Yan. Marinate lang po natin ng asin. Kunin ko lang po yung asin. Wait lang po. Yan. Konting asin. Siyempre, suka, konti. At paminta. Wait lang po. Nawawala ang aking paminta. Saan na? Siyempre, paminta. Yan. Hindi ko na po muna siya lalagyan ng toyo. Mamaya na lang po. Asin lang po yung nilagay ko ngayon. Yan. Marinate ko lang po ng konting oras para po matanggal yung langsa niya. Habang po nagmamarinate tayo ay ito naman po ang ating gagawin. Gayatin na po natin yung ating gulay. Yan. Medyo maninipis lang po.
Nasa inyo po kung anong trip nyo, kung maninipis o makakapal. Pero ako po, mas trip ko po yung medyo maninipis. Ayan. Ganyan lang po. Ubusin lang po natin yung ating labanos. Ayan. Balikan ko po kayo pagkatapos ko pong gayatin to kasi medyo madami-dami para hindi po kayo mainip sa pag-aantay at pagsama po sa akin. At yun, habang naggagayat po pala ako ng labanos natin ay gusto ko lamang po ulit mag-thank you kay Ate Lulu ng California. Yan. Ate Lulu, thank you dahil ito pong pinambili ko ng ulam ay yung natira po doon sa pinanggala po namin ni Kuya Lito. Yan, thank you po, Tita Lulu. Or Ate Lulu. Ate Lulu lang pala. Yan, ayaw po niyang patawag ng ma'am. Hindi po siya subscriber. Kaibigan po namin siya ni Kuya Lito. Kaya yon, thank you ate. Ingat ka po dyan lagi. At yun, balikan ko po kayo ulit. Maya. So, yun po, tapos na po natin yung ating labanos. Yan. Nagayat na po natin lahat. At dito naman po tayo ngayon sa sibuyas, bawang at sili. Yan. So, yun po, nahugasan na po natin yung ating mga paramya. Yan. Unahin po natin yung bawang. Ito pong sibuyas ko ay tira po kaninang umaga. Nag-gisa po ako ng corned beef na ulam ni Kuya Lito. Nag-request. Matagal na daw siyang hindi nag-ulam ng corned beef. Yan. May maliit kaming corned beef. Ginisa ko po. Yan, may tira akong sibuyas. Gagamitin na natin agad kasi sayang naman. Cold pa naman po ang sibuyas ngayon sa panahon ngayon. Yan. Initpit ko lang po yung bawang natin para madali po siyang balatan. Masanay po ako sa ganyan. Pero yung iba, pinabalatan isa-isa. Depende po yan sa trip nyo or sa nakasanayan nyo. Ako po, ito po kasi yung ating kinasanayan. Kaya ito po yung ating laging ginagawa. Yan. Tapos, gagayatin ko lang po ng medyo maliliit. Kahit di naman po ng kaliliit. Basta naman po ang bawang at sibuyas ninyo ay lumabas talaga yung aroma niya. Kahit po malalaki yan, kahit hindi nyo nahiwain, babangot-babango po yan. Ito po yung ating sibuyas. Napakamahal po ngayon ng sibuyas. Kaya, yan, hinati ko lang po kanina umaga. Actually, 1/4 na lang po pala to kasi pinaibabawan ko rin po pagkatapos kong igisa. Meron din po akong siling green, pampabango. Yan. At meron din po akong siling labuyo. Yan. Pampagana. Pampaganang kumain. Yan. Pagkatapos po nito, magre-ready na po ako at iluluto na po natin ang ating ulam. Yan. Diretso lang po sa basurahan yung ating mga pinagbalatan para po hindi laging madumi ang ating lababo at kusina. So yan. Yan po ang inyong lingkod. Kaya laging basa ang kamay kahit nagluluto. Yan.
So yan, isa-set up ko na po yung ating camera at mag-uumpisa na po tayo magluto. So yan na po yung ating kawali na naisa lang na po natin. Yung akin naman pong gagamitin na mantika yung pinagprituhan ko po ng manok. Yan, malinis naman po to. Tapos, itong ating atay ay medyo piprito ko lang po ng kaunti. Tayin ko lang po na mag-brown siya ng konti. Bago po natin, hanguin po muna ulit. Akin lamang pong labanos ay huugasan ko lang ng isang beses pa. Ito po ay wag po natin masyadong pag-brownin ko lang po ng konti. Para hindi po siya ma-overcook. Tumitigas po kasi yung ating mga atay pagka matagal po ang kanyang luto. Pag ma-overcook po siya. Habang nagluluto po tayo, inom po tayo ng tubig. Yan. Yan lang po ang life. Yan ang buhay. Yan. Pag kumulo na po, haluin na lang po natin ang haluin ng konti. Tapos maya-maya hanguin po muna natin. Kung napapansin nyo po, may sabaw siya. Kasi yung marinate ko po na suka ay sinama ko po sa pagpakulo. Yan, or pagprito. Pagpakulo po yan kasi hindi ko po tinanggal yung sabaw eh. Yan. Konti pa po at hahanguin ko po muna ulit ng konti. Ano daw? Konti pang luto at hahanguin ko po muna siya. Yan. Okay na po yan. Brown na siya. Hanguin ko po muna. Pati po yung sabaw. Wait lamang po. Hindi ko na po pinatay at magsasalang naman na po tayo agad. Yan. Dito po sa kawali dito. Na ginamit ko. Dito na rin po ako magigisa. Lalagyan ko na po agad ng mantika. Yan. Medyo dinagdagan ko lang po yung aking mantika. Lagay ko na po agad yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na po. Para po habang umiinit po yung mantika at yung kawali, naluluto na rin po yung ating sibuyas bawang. Hindi na matagal yung pag-aantay mo at lumabas po ng kusa yung aroma ng ating sibuyas at bawang. Kailangan po halagahan lang ng halo. At syempre, ang ating apoy ay medium heat lamang. Yan. Pagka nagsisimula na pong bumango, inuunti-unti ko po siyang ganyanin. Yan. Medyo dinidiin-diinan ko po siya. Bubuksan ko lamang po yung pinto para po yung init ng kalanay hindi po ma-stuck sa loob ng bahay at yung amoy ng ating niluluto. Sasama ko na rin po dito yung ceiling green, ay ceiling red.
Yung green po mamaya na. Pagpabango lang po naman yung green. Habang nagigisa po tayo, lagyan ko ng paminta para magisa na rin po yung paminta. Mas lalo po kasi siyang bumabango. Ayan. Ayun. Excuse. Sa bango po niya, na-ching na ako. Lagay na po natin yung labanos. Ayan. Bango. Ayan. Medyo gisa-gisa lang po natin yan. At habang niligisa po natin ay magdadagdag po tayo maglalagay po tayo ng toyo. Tansyahin nyo na lang po, huwag naman yung sobrang alat kasi pwede namang dagdagan ng ano. Pangit naman po yung sobrang daming toyo na ito. Kumbaga pampakulay lang po kasi. Ayan. Pampaganda lang sa kulay na itong ating kilawin. Kilawin po itong ating gagawin. Ayan. Okay na po yung ganyang kulay. Medyo light brown lang siya. Ayan. At syempre, takpan po natin. Balakan po natin maya-maya pagka okay na po yung ating labanos. Antayin lang po natin maluto-luto ng konti. At yun na nga po, titignan po natin ang ating niluluto. Yan, medyo okay-okay na po yung ating gulay. So, ngayon naman po ay ilalagay na natin syempre yung ating sahog. Yan. Yan. Tulutuin lang po natin yan. At dahil malapit na po nating maluto, magdadagdag po ako ng konting suka. Siyempre, kilawin nga po. Siyempre, nayasim talaga yan. At magdadagdag ako ng sugar. Yan. Konti lang po, pampabalanse lang to. Yan. 2 kutsara lang. Kasi ayoko na ang sobrang may tamis. At, syempre, lalagyan natin ang pampabango, siling green. Yan. Yan lang po natin, kumulo muna yan. Balikan po natin ulit maya-maya. Check po natin yung ating niluluto kung okay na ba or hindi pa. Yan. Haluin lang po natin. Napakabango po. Yan. Ganyan lang po yung gusto kong kulay ng ating ulam. Hindi masyadong dark yung nalagay na toyo. Siyempre, hindi mawawala ang tikiman portion po natin. Para kung kulang ay may adjust yung lasa ng ating ulam. Dagdag lang po ako ng konting sugar. Konti lang. Pero yung asim at yung konting alat ay tama na. Ayan. Para po kumagat lang ng konti yung may konting tamis po. Ayan. Haluin po muna natin ulit. Papaigaan ko lang po siya ng konti. Masarap-sarap po nito yung konti lang po yung sabaw niya. Ayan. Tapos sakto lang din po yung konting kagat ng anghang niya. Yan. At sa mga ano po, tulad nga po ng lagi kong sinasabi, ang version na to ay version lamang po ni Ate Vera. Pag may mga ibang version po kayo at willing po kayong mag-share sa akin ay
buong puso ko po na tatanggapin at mababasa yan sa comment section po. Kaya kung may maituturo pa po kayo sa akin about dito sa ating menu na to ay free to comment po at open po ang ating comment section sa lahat po ng magko-comment. At sa mga meron pong pwedeng isuggest na ating lulutuin or ating ulam ay mag-suggest lamang po kayo. Andyan din po yung ating comment section. Yun. Pwede rin po kayong mag-message siya. Personal messenger namin. Nasa dulo po ng vlog na to yung mga messenger po namin. So yun, papaigaan lang po natin ng konti para masarap-sarap po siya. Mas gusto ko po dito kasi yung konti lang yung sabaw talaga. So yan, balikan ko po kayo mamaya pag okay na po yung ating ulam. Ang bango po, naamoy ko na siya at natatakam na po ako. So yan, medyo naiga na po, okay na po to. Yan, may konting sabaw, may konting salsa. So yan na po, okay na. Yan. Off na po natin yung kalan, syempre. So, yun na nga po. Luto na ang ating ulam for today's video. Luto na po ang ating ulam na kilawin na labanos. Yun. Luto na po ang ating ulam. Ano pang ginagawa nyo? Kain na tayo. Salamat po sa inyong panunood lagi at pagsuporta sa amin ni Kuya Lito. Maraming salamat po. Ate Lulu ng California, thank you din po sa iyo. At syempre, salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa amin lagi. Mahal namin po kayo. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye! So yan na nga po, maraming salamat po sa inyong suporta lagi sa amin ni Kuya Lito at maraming salamat po sa suporta nyo sa amin lagi sa ating YouTube channel. Yon, maraming salamat po. At maraming salamat po ulit sa mga nagsayang na naman ng ilang minuto para mapanood tong aming vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!